Oh, wow! Sa tingin nyo guys, presentable na, di ba? At malayo na rin sa dating itsura niya. At natapos na nga natin guys yung project natin na EcoSport. Boss, baka naman may pabonus tayo dyan. Good afternoon mga kados. At ayun nga guys, natapos na natin yung project natin na EcoSport na isa sa mga sasakyan nila boss. Ito yung pininturahan natin guys, yung sa hood niya at saka yung isang passenger door sa likod dahil may mga gasgas. At kung mahilig kang magbuting-ting o mag-DIY ng sasakyan, baka sakaling makatulong sa'yo yung video na ito. At pagkatapos nga nating mapinturahan yung hood at yung isang pinto sa likod, idinala na yung sasakyan dito sa bahay. One eternity later. Pagkatapos ng curing period na 1 week, ay po pwede na natin irabing guys yung mga pininturahan natin. Request ng boss natin na mairabing na yung buong sasakyan at baka sakali mapagpantay-pantay natin yung kulay. Baklasin na natin guys itong rain visor. Sira na din kasi yung isa para maisabay natin sa pagrabing yung part na natakpan ng rain visor. Linisin na natin guys para matanggal yung mga dumi pati na yung mga residue ng adhesive. At dito guys ay nalinis na natin yung pinagtanggalan ng rain visor. Lihahin na muna natin guys yung part na irarabing natin. Buti na lang at kumintab pa rin siya guys. Alanganin kasi tayo doon sa lugar na pinagpinturahan natin dahil open area, medyo maalikabok. At ito nga pala guys, yung ginagamit nating rubbing compound, yung may bagong pintura tayong irarapping. Gamay na kasi natin gamitin itong rubbing compound na to. Ang process natin dito guys ay wet sanding natin ng 1000 grit. Pagkatapos natin mapantay yung clear coat, pwede na nating i-rubbing. At yan guys, yung na-rubbing natin na hood. Dito naman na tayo guys sa door handle ng sasakyan. Tanggalin natin yung mga chrome garnish. Di rin kasi tayo mahilig sa mga ganyan dahil naiipon nga yung dumi. At sa katagalan guys ay kakapit yung dumi doon sa mismong pintura ng sasakyan. At nung natanggal na nga natin guys lahat yung mga chrome garnish nung sa door handle, lilinisin lang natin ng thinner. At ayan nga guys, nalinis na rin natin at narabing. Irabig na din natin guys yung isang pinto na pininturahan natin. Pagkatapos natin dyan guys, tanggalin na natin yung mga chrome garnish nitong headlight maging sa fog light para pag nirabing natin yung buong bumper, maisabay na natin guys. At medyo naninilaw na rin yung headlight nitong sasakyan, subukan na rin natin isabay sa pagrarabing. Baka sakali mapakintabulin natin at mapalinaw yung buga ng ilaw. Same process lang naman yung ginagawa natin dito guys. Pagkatapos natin lihain, irarabing na natin. At ayan guys, nalinis na natin yung headlight. Dito naman tayo magrabing sa bumper ng sasakyan. Pagkatapos nga nating marabing yung front bumper ng sasakyan, dito naman tayo sa taillight. Tanggalin na natin yung mga chrome garnish nito para pag nirabing natin, maisabay pa rin natin. I-car wash lang natin saglit yung sasakyan para sigurado na walang nakadikit na madumi na maaaring maka-apekto doon sa pagrarabing natin. At dito guys ay yung driver side naman yung irarabing natin. Isinabay na nga din pala natin guys sa pagrabing yung mga salamin dito sa driver side ng sasakyan para matanggal din yung mga watermarks. Medyo kailangan lang na mahabang pasensya at tiyaga sa ginagawa natin guys dahil yung mga singit-singit nito medyo mahirap talagang tanggalin yung dumi. Pero pagtsatsagaan lang natin guys ay makukuha naman natin yung gusto nating resulta. Prepare na natin guys yung windshield para sa pagrarabing na gagawin natin. Tinanggal lang natin guys yung mga goma ng wiper na dumikit sa salamin. Para pag nirabing natin guys, siguradong malinis yung gagawin natin at walang sasabitan yung machine. At dito guys, natapos na natin irabing yung windshield at talaga namang malaki yung improvement na nangyari pagkatapos nating irabing. Dito naman tayo guys sa passenger side ng sasakyan. Isinabay na din natin guys yung salamin dito sa passenger side para mabawasan din yung mga watermarks at dito rin sa side mirror para mapantay na rin natin yung kulay. At ayan guys, natapos na natin irabing yung passenger side. Dito naman tayo guys sa bubong ng sasakyan. Tanggalin natin yung antena dahil may mga kalawang na baka mamaya gumapang pa doon sa may mismong bubong ng sasakyan. Pagkatapos nga nating lihahin at mahugasan, pwede na nating irabing ito guys. Gamitan natin ng tire cleaner yung mga gulong para malinis talaga siyang mabuti. Ika-car wash kasi natin guys yung buong sasakyan dahil ipe-prepare natin ito sa ilalagay natin na back to black. Yung back to black guys ay para sa mga black part ng sasakyan na namuti na para ma-restore yung pagiging itim niya. Kailangan kasi malinis talaga bago natin ito i-apply para siguradong kakapit siya. At dito guys, natapos na nga natin binisin yung sasakyan. At ito guys, yung mga lalagyan natin ng back to black. Kahit nilinis na natin, namumuti pa rin talaga siya. Subukan natin ma-restore. Yan guys yung gamit natin, yung Boss Back to Black.
Hindi tayo guys affiliated sa Boss to Block na product. Talagang tested lang natin siya. Dahil dun sa mga sasakyan natin, ito ang ginagamit natin. Yung mga black trim ng sasakyan natin na namumuti, talagang naibabalik niya sa pagiging itim. Buwan din ang itinatagal nito guys yung pagiging itim niya. Halos hindi nga siya bumabalik sa pamumuti pagkayari mong applyan nito. Marami na rin kasi tayo guys na subukan na product na trim restorer. Problema pagkayari nating ikarwas, bumabalik siya sa pamumuti. Ito naman guys, sobrang effective niya talaga yung pagiging black niya. Matagal talaga siya bago siya mamuti ulit. And take note guys, budget meal lang din itong ginagamit natin na back to black. At makikita nyo din dito guys sa video yung before and after natin pagkatapos natin i-apply yung back to black. Talagang nare-restore niya yung pagiging itim. Lahat ng mga black part dito sa sasakyan na EcoSport na namuti na ay in-applyan natin guys ng back to black para maging presentable talaga yung itsura ng sasakyan. Pagkatapos natin dito guys, pwede na natin siyang i-wax para kahit papano yung nirabing natin na buong sasakyan ay may protection. Gagamitin natin ditong wax guys ay yung hydrophobic o yung water repellent na kahit papano may protection yung sasakyan kapag umuulan, di agad kakapit yung tubig o yung dumi na naiwan dito. Habang nag-a-apply tayo ng back to black dito sa sasakyan, nakakatuwa lang na isipin na kahit papano hindi man natin na perfect na restore yung exterior nito, ay napagmukha nating presentable yung sasakyan. Inabot din tayo ng 2 weeks dito kaya medyo nagtagal guys. Isinisingit-singit lang natin yung paggawa natin dito pag may free time. Panggabi kasi yung trabaho natin guys at pag-araw halos natutulog tayo. At ayan na nga guys, natapos na natin yung project natin na EcoSport. Lagyan lang natin ng konting montage. And that's all for today's video guys. Thank you for watching. Stay safe and God bless. Bye!